Bakit gumagamit ng chopsticks ang mga Chinese? Bilang mga Pilipino, ang madalas na ulam natin ay adobo, inasal na manok at lechon, kaya komportable tayong magkamay sa pagkain. Sarap! Samantala ang mga taga-East Asia tulad ng Japan, Korea at China ay kilala sa paggamit ng chopsticks bilang pangunahing gamit sa pagkain. Siyempre, hindi rin tayo magpapahuli. Gumagamit din tayo ng chopsticks lalo na kung kumakain ng East Asian dishes tulad ng samgyup, ramen, ramyun o buldak. Pero naisip nyo na ba, bakit nga ba chopsticks ang gamit ng mga Chinese? Paano kaya nila sinimulang maimbento ang chopsticks? Sa unang tingin, parang simpleng 2 piraso lang ng sticks. Pero paano ito naging isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa pagkain ng mga Chinese at iba pang Asian countries? Mas masarap kaya ang lasa kapag naka-chopsticks? O baka naman may mas malalim na kahulugan kung bakit ito ang kanilang ginagamit? Tara, pag-usapan natin yan. Noong 1200 BC, sa makasaysayang lugar ng Yin sa Henan Province, China, nadiskubre ang unang mga chopsticks. Hindi pa ito mga gawa sa kahoy, kundi sa bronze. Natagpuan ang mga ito sa loob ng mga libingan. May kahabaan ng mga chopsticks na ito, umaabot sa 26 cm o mahigit 10 inches ang haba at may lapad na 1.1 hanggang 1.3 cm, mukhang pangmatagalan at matibay. Sa panahon ng Shang Dynasty, ginagamit ang mga chopsticks hindi para pangkain, kundi para sa pagluluto. Maganda kasi itong gamitin sa paghahagis ng pagkain sa malalaking palayok na puno ng kumukulong tubig o mantika. Kumbaga extension ng kamay, hindi lang panghalo, kundi pang-abot din sa mga malalalim na kaldero. Kaya sa pagkain, kutsara at iba pang mga kagamitan ang talagang ginagamit nila noon. Unang naisulat ang chopsticks sa Han Fei Ji, isang philosophical text na isinulat ni Han Fei noong ika-3rd century BC. Kaya kung talagang ginagamit ng mga Chinese ang chopsticks sa pagluluto, paano naman kaya nila napagtanto na mas masarap itong gamitin pang kain? Pagdating ng AD 400, nagsimula nang gamitin ang chopsticks sa pagkain mismo at ang dahilan, simple pero nakakabilib. Noon kasi, dumami ng husto ang populasyon sa China at dahil dito, naging malaking hamon ang pagkakaroon ng sapat na panggatong sa pagluluto. Kailangan ng mas matipid at mabilis na paraan ng pagluluto para makakain ang mas maraming tao. Kaya naisip ng mga Chinese na hiwain ang pagkain tulad ng karne, gulay at iba pa sa maliliit na piraso bago lutuin. Dahil sa ganitong style, mabilis naluluto ang pagkain at hindi nauubos ang panggatong. At dito na pumasok ang chopsticks. Dahil ang pagkain ay maliliit na ang hiwa, suwak na suwak ang paggamit ng chopsticks para pulutin ang bawat piraso. Ginawa nila itong gawa sa bamboo. Murang materyales at madaling makuha na may haba na umaabot sa 9 hanggang 10 inches. Praktikal, magaan at tamang-tama ang haba para sa mga communal bowl na uso noon. Kaya simula noon, chopsticks na ang naging kakambal ng pagkain sa China at syempre, kumalat ang praktikal na tradisyong ito sa iba't ibang bahagi ng Asya. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ang ganitong kultura sa bawat hapagkainan. But wait, there's more! Kilala niyo ba si Confucius? Ang philosopher na nagsabi ng, "Do not do to others what you would not have them do to you." Hindi lang siya basta thinker at vegetarian. Siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naging uso ang chopstick sa buong Asya. Ganito kasi yun. Para kay Confucius, ang hapagkainan ay sacred space. Dapat peaceful, kalmado, at puno ng kasiyahan. Pero noon, karaniwan nang may kutsilyo sa tabi ng mga tao habang kumakain. Hindi lang para hiwain ang karne kundi pati na rin para isubo ito. Kaya naman noong napansin niyang may mga kutsilyong nakalatag sa mesa, naalarma siya. Para bang may nakahandang makipagduelo habang kumakain. Nakakatakot nga namang isiping habang kumakain, bigla na lang may manunutok ng kutsilyo. Kaya para kay Confucius, ang paggamit ng kutsilyo sa kainan ay parang nagpapaalala ng patayan at karahasan. Dahil sa paniniwala niyang ito, nagkaroon ng cultural shift. Unti-unting nawala ang mga kutsilyo sa mesa at pinalitan ng hindi nakakatakot. Ang chopsticks! Para kay Confucius, ang pagkain ay hindi lang basta pagtugon sa gutom kundi isang ritual ng pagkakaisa at pagkakaintindihan. Kaya naman, imbis na matulis at matalim na bagay ang gamitin, mas pinili na ng marami ang chopsticks na simple, ligtas at kalmado ang vibe. Pero teka, alam niyo bang magkakaiba ang style ng chopsticks sa bawat bansa? Iba-iba ang hugis, haba at pati materyales, depende sa kultura at tradisyon. Sa China, ang chopsticks ay mahahaba, mga 10 hanggang 12 inches at blunt ang dulo. Ito na ang nakasanayan para mas ligtas gamitin at abot ang pagkain sa malaking mesa.
Lalo na kapag family style ang kainan, hindi rin ito matulis para iwas disgrasya sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa hapagkainan. Habang sa Japan, may kakaiba silang kultura. Mas maiksi ang mga ito, mga 8 inches para sa lalaki at 7 inches para sa babae, at kadalasang pointed ang dulo para sa mas eleganteng paghakot ng pagkain, lalo na ang maliliit na piraso ng isda o kanin. Ganito rin ang design para mas madaling i-manipulate at kontrolado ang bawat galaw. At alam nyo ba, noong 1878, naisipan pa ng mga Japanese na mag-imbento ng mas disposable na chopsticks na gawa sa kawayan o kahoy. Ito ang simula ng praktikal na paggamit ng disposable chopsticks na hanggang ngayon ay sineserve sa mga restaurant. Pero ito, ibang klase rin ng mga mayayaman noong unang panahon dahil hindi lang basta kahoy ang chopsticks. Isipin mo ang mga chopsticks nila gawa sa mamahaling jade, ivory, coral, brass o agate. Pero sa lahat ng fancy chopsticks na yan, ang pinakamahalaga at pinaka-prestigious ay gawa sa silver. Pinaniniwalaan kasi noon na kapag nadikit ito sa lason, magbabago ang kulay. Ang angas, di ba? Parang may built-in poison detector. Bagamat ang silver ay nagbabago ng kulay kapag na-expose sa ilang uri ng lason, hindi pa rin ito reliable para ma-detect ang lahat ng klase ng lason. Pero ang malaking tanong, kung ang mga taga-Asia ay madalas kumain ng kanin, bakit nga ba naging practical ang paggamit ng chopsticks? Hindi kaya mas hassle? Sa Asia kasi, karamihan ng kanin ay short o medium grain, sticky, malagkit, at parang magkakadikit ang butil. Kaya naman perfect na perfect para sa chopsticks. Hindi tulad ng long grain rice na buhaghag at malutong. Ang sticky rice ay parang magkasanggang dikit na hindi basta-basta mahuhulog sa bawat hakot. Sa Pilipinas kaya, bakit hindi common sa atin ang paggamit ng chopsticks? Oo nga naman, para naman tayong others sa ibang Asian countries. Hindi, ganito kasi yun. Bukod sa kakaiba nating pagkain na kadalasan ay mas masarap kamayin tulad nga sa boodle fight, malaki rin ang impluwensya ng ating kasaysayan. Noon, tayo ay gumagamit lamang ng kamay sa pagkain. Pero nang dumating ang mga Espanyol noong panahon ng kolonyalismo, dinala nila ang kulturang paggamit ng kutsara at tinidor. At dito nagsimula ang pagiging pangunahing kagamitan ng mga kubyertos sa bawat hapagkainan. Isa pa, ang mga pangunahing pagkain natin tulad ng kanin, ulam na may sabaw at masasarap na lutong bahay ay mas praktikal kainin gamit ang kutsara at tinidor. Isipin mo na lang kung paano makakain ng sinigang o bulalo gamit ang chopsticks. Medyo struggle. At dahil ang karaniwang kanin ng mga Pilipino ay madalas long grain at buhaghag, hindi ito kasing daling hakutin ng sticky rice na uso sa ibang Asian countries. Diba? Ganun pala nagsimula ang paggamit ng chopsticks sa China para mas madaling kunin ang pira-pirasong pagkain at mas peaceful ilapag sa hapagkainan kaysa sa kutsilyo. Sabi nga ni Confucius, "The honorable and upright man keeps well away from both the slaughterhouse and the kitchen, and he allows no knives on his table." In short, para sa kanya, ang hapagkainan ay dapat puno ng kapayapaan at hindi dapat nagpapakita ng karahasan o patayan. Pero tandaan, kahit ano pang gamit mo, chopsticks, kutsara, tinidor o kahit kamay, ang pinakamahalaga ay ang biyaya ng pagkain na natatanggap mo sa araw-araw. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Boobly YouTube channel at pindutin ang notification bell